Hindi sapat na maganda lang yung produkto mo or services. Kung mali yung tinatarget mo sa Facebook, kahit perfect pa yung ad mo, wala pa ring magiging resulta. Kaya today, ituturo ko sa iyo kung paano mo mahanap yung mga ideal customers sa Facebook ads using a proven and real-time strategies. Ever feel like kahit anong edit at ganda ng ad mo, parang wala pa rin nag-i-inquire? Baka naman kasi yung tinatarget mo. In this video, I'll show you how to find a ideal customer sa Facebook para hindi nasayang yung bawat click dun sa ads mo. Number 1, pag-uusapan natin, which is naturo ko din to sa last video ko, you need to define sino ba yung customer avatar mo. I suggest na panoorin mo rin yung video na yon. So, balikan natin to. Kailangan kasi be specific, not generic. Hindi kasi sapat na ang target audience mo is mga female lang. Kailangan ilalagay mo rin kung ano ba yung age bracket nila. 25 to 45 years old ba? Kailangan mo ring malaman yung mga goals nila. Ano yung mga daily struggles nila? Yung interest nila, napaka-importante, and then yung buying behavior. Second, create different avatar per product or service. Hindi yung one size fit all ang targeting. Iba ang avatar ng skincare buyers at iba rin yung avatar ng mga car buyers versus sa mga online coaches. So, ang example dito is parang love life. May mga chance na magkakaroon ka ng forever. Kung malinaw sa'yo kung sino yung gusto mong makasama, hindi ka lang dapat basta-basta magjojowa. Hanap mo ba ay Christian din kagaya mo? Hindi yung name na Christian ha. So, dapat malinaw sa'yo. The clearer you are about what you're talking to, the easier it is to write ads that convert. Next tip, spy your market using Facebook tools. Use Meta Insights, available naman yan. Or pwede mo rin gamitin yung search sa TikTok. I-check mo yung mga comments, punta ka sa mga Facebook group, punta ka sa mga articles, sa mga forums, sa mga YouTube videos, and yung mga public groups na tinatawag. And kailangan mong malaman ano ba yung gusto nila. Find what they care about. Next, target people based what they follow. Ano ba yung mga brands na pina-follow nila? Sino ba yung mga influencers na sinusubaybayan nila? Ano ba yung mga hobbies nila? Even yung mga frustrations nila. Alam mo dapat yon. Example, parang mahuhula na may Google. Hindi mo kailangang hulaan kasi may data ka na galing mismo dun sa mga right audience. So, ano yung takeaway dito? The best targeting is start with listening. Use real conversations and insights to guide your ad targeting. Last tip, match offer dun sa audience stage. So, meron tinatawag na top of the funnel versus the bottom of the funnel. Sa simula, awareness muna. Ito yung mga broad interest. Sa retargeting stage naman, more specific. People na pumunta dun sa website or nanood ng video mo or nag-engage dun sa ad mo. Or pwedeng nakanood ng video mo from 50, 25, or 75 of your video. Parang sales lady sa mall, iba ang approach mo sa bagong pasok versus dun sa mga talagang laging tumitingin dun sa mga binebenta mo. Don't show the ad with the same person. Don't show the ad to everyone. Speak differently based on where they are in the buying journey. Ngayon, alam mo na hindi lang magic ang Facebook ads. It's about knowing kung sino, saan, at paano ka talaga magta-target. I hope marami kang natutunan dito sa short video na to. Paki-like na rin, share this video sa mga kaibigan mo at huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel para ma-notify kita sa mga next video na ipapublish ko. Ilalagay ko rin yung link sa ibaba ng video na to para makapag-join ka dun sa free Facebook Ads community na ginawa ko with over 28,000 plus members. Once again, this is Coach Jay. That's it for now. See you on the next one.